Ang mga Gorosei na nasa Marijua ay desperado na dahil kailangan nila mapigilan ang message na gustong ibahagi ni Vegapunk sa mundo tungkol sa truth of the world. Gusto nila ito mapigilan na katulad ng ginawa nila noon kay Dr. Clover sa Ohara. Habang sa Egghead naman, si Luffy ay gumagawa ng pizza na flavor Kizaru at Saturn. Ang message ni Vegapunk ay pre-recorded message na automatic na magsesend sa lahat ng Marines Dendenmushi kapag namatay ang main body niya. Maririnig ang usapan ni Shaka at Vegapunk sa message na nagumpisa ng mag-broadcast sa Egghead. Sinabi ni Shaka na hindi maganda na basta lang nila sabihin ang message at asahan ang mga tao na makarinig nito na ibahagi ito sa mundo. Dahil ang information ay binabalita ng mga news agency ng delay na isang araw. Kaya malaki ang posibilidad na maharang ang message sila ng world government. At dahil dito ay sinuggest ni Shaka na gamitin nila ang connection na frequency ng Dendenmushi na mga Marines para maging real-time ang broadcast nila sa buong mundo. Pagkatapos ay sinuggest din ni Shaka na kailangan nilang bigyan ng oras sa mga tao na ihanda ang kanilang visual transponder snails na maaaring matagalan ng pag-setup depende sa lugar. Kaya kailangan nilang bigyan ng mga tao ng isang oras para makapag-setup ng projector screen. Pero sinabi ni Vegapunk na masyadong matagal ang isang oras at maaaring maraming mangyari sa oras na yon. Kaya napagkasunduan nila na gawin na lang 10 minutes ang ibibigay nila sa mga tao para makapaghanda ng mga projector. Habang nangyayari to ay naririnig ng mga tao na nasa Egghead ang recorded message. Ang mga Marines ay nagkakagulo at nagmamadaling maghanap ng paraan para maputol nila ang message. Habang si Luffy, nahawak si Saturn at Kizaru, ay nakinig lang sa message na naririnig niya. Si Saturn ay iniisip kung ano ang message na gustong sabihin ni Vegapunk sa mundo. Sila Usopp ay narinig din ang message at iniisip kung saan ang gagaling to. Ang mga Giants naman ay tuloy pa ding inaatake ang mga Marines sa isla. Si Sanji na hawak si Vegapunk na hindi na gumagalaw ay sinusubukan pa din kausapin si Vegapunk. Sunod ay nakapag-umpisa na mag-broadcast si Vegapunk sa mundo. Sa Marijua ay narinig ng ibang Gorosei ang message ni Vegapunk at iniisip nila kung ano ang message na to. Tinanong nila si Saturn telepathically kung pinatay na ba ni Saturn si Vegapunk. Sinabi ni Saturn na nakita niyang napatay na ni Kizaru si Vegapunk. Dahil dito ay nasabi ng mga Gorosei na maaaring nag-setup ng dead man switch si Vegapunk na magbo-broadcast ang message niya kapag namatay ang main body niya. Sinabi ng Gorosei na kailangan nilang pigilan ang message ni Vegapunk na maaaring nanggagaling sa lava face ng Egghead. Habang ang video message ni Vegapunk ay tuloy pa din na nagpe-play sa mundo na pinag-uusapan nila kung ano ba ang gagawin nila sa 10 minutes na paghihintay. Sa Dressrosa ay nagmamadali ang mga citizen na mag-setup ng projector habang sila Heroes, Rebecca at Leo ay nakapag-setup na agad ng projector. Sa Fuchsia Village sa East Blue ay sinabi ng mayor na makikinig na lang sila sa message dahil wala silang projector sa lugar nila. Sa Water 7 ay sinabihan ni Iceberg ang sekretary niya na mag-setup ng projector. Pero magaling niyang sekretary na si Alice ay nagawa na to at nagpa-setup din siya ng projector sa lahat ng dock ng Water 7. At pagkatapos ay pinatawag ang mga tao para manood sa message ni Vegapunk. Sa flying ship naman ni Morgans ay nagtataka sila kung ano ang magiging message ni Vegapunk na gumagamit ng marine frequency. Si Vivi ay hinahanap sila Luffy sa video message. Pero sinabi ni Morgans na pre-recorded ang message at maaaring nabura na ng Marines ang Egghead gamit ang Buster Call. Ang broadcast ni Vegapunk ay nakikita din ng mga tao sa West Blue, North Blue at South Blue. Sa Momoiro Island, ang mga Revolutionary Army ay nanonood na sa broadcast ni Vegapunk. Habang si Drago naman ay alam na maaaring namatay na si Vegapunk. Na maaaring dahilan kung bakit nag-send sa buong mundo ang message ni Vegapunk. Sa Egghead ay tuloy pa din nangyayari ang labanan ni Luffy, Kizaru at Saturn. Na-realize ni Luffy na hindi tinatablan ng suntok niya si Saturn. Sunod ay biglang inatake ni Kizaru at Saturn si Luffy habang hawak niya ang dalawa. At ito ay mabilis na inilagan ni Luffy na hindi niya binibitawan ng dalawa. Sinabi ni Luffy na hindi niya pakakawalan si Kizaru at Saturn hanggat hindi pa nakakatakas sa mga kaibigan niya. Sunod ay hinanda na ni Luffy ang atake niya na booming dawn symbol kung saan ay malakas niyang pinompiang si Kizaru at Saturn na naging dahilan para mapipi ang dalawa na parang papel habang may stars na umiikot sa kanilang mga ulo. Sunod ay kinuha niya ulit ang dalawa. Gamit ang taliri niya ay pinaikot niya si Kizaru at Saturn na parang pizza dough. At pagkatapos ay inagis niya to ng
ng malayo. Si Kizaru ay napunta sa marine battleship na lumikha ng malaking pagsabog. Pero si Saturn ay nagawang makabalik at aatakihin niya si Luffy ng halos kaparehas na teknik na Gomu Gomu no UFO. At ito ay kinagulat at kinainis ni Luffy. Si Kizaru naman na nasa isang marine ship ay ayaw nang bumangon. At makikita natin na parang nadidepress si Kizaru dahil sa ginawa niya kay Vegapunk. Si Saturn habang inaatake si Luffy ay kinausap na ang ibang Gorosei na nasa Marijua. Sinabi ng mga Gorosei na wala ng oras, na kailangan na nilang mapigilan agad ang message ni Vegapunk sa mundo. Makikita din natin na nakarating na sa barko ng giant pirates sila Atlas kasama ang ibang Straw Hat Pirates. Kaya ang nasa isla na lang ay sila Jinbe, Zoro, Sanji, Luffy at ibang giant pirates. Si Saturn ay sinabi na magpe-perform siya ng summoning at sumunod ay biglang mayroong malaking kulay itim na kidlat na tumama sa egghead. Ito ay apat na summoning circle na ginawa ni Saturn para instantly makarating ang iba pang Gorosei sa egghead. Dahil dito ay lumawa ang mata ni Luffy sa gulat. Habang si Sanji naman nabuhat pa din si Vegapunk ay nakita din ang Black Lightning at nangangambang sinabi na ito ay kaparehas noong dumating si Saturn sa egghead. Pero nabawasan ang pangangamba ni Sanji noong nalaman niya na magkakaroon pa sila ng oras para makapaghanda sa paglaban sa lahat ng 5 elders dahil may break next week.